Kamusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at panoorin natin tong nakakatindig balahibong video galing sa Net25. Dito, malalaman nyo guys kung paano ang isang sitting senator na kumuha ng isang impormasyon sa isang pribadong individual o mamamayan ng Pilipino at gamitin ang kanyang kapangyarihan para takutin at para patahimikin ang isang Pilipino na nais man lang i-criticize o i-kritiko itong mga tinatawag nating mga senador na tsinador. Okay? At dito talaga talagang mangingilabutan ka talaga. Kasi hindi mo akalain na isang sitting senator ay gagawin ito. Okay, so panoorin natin to guys ha. Galing mismo to sa Volunteers for Mayor Sonny Trillanes. Sige, pakinggan natin. Parang nangungutya ata. May tawag dito, nakalimutan. Isa, congratulations. Kasi hindi mo alam ang backyard squatting analogy ni Justice Antonio Carpio ay sovereignty framing. Sovereignty framing daw po iba. Punto niya simple. Kapag inangkin ng kapitbahay ang bakuran mo at ayaw umalis, hindi yun kaibigan. Occupation behavior yun. Ang issue ay soberenya at karapatan, hindi pakikisama. Sen. So, tingnan mo lang yun. Yung palang justice na yun ang kanyang basihan. Aha. Anong soberenya ang pinag-uusapan natin? Yung land territory o yung maritime rights? Aha. Doon lang sila yung malabo Pero alam mo, sa dami ng kanyang congratulations, ako naisip ko, wag na lang nating patusin kasi puro panunuya lang at pangungutya. Pero gusto ko rin siyang i-congratulate, Nelson. Dahil sa dami ng congratulations niya, napag-isipan kong magwaldas ng 3 minuto para lamang kilalanin ko kung sino siya. Nagtatago siya sa pangalang Nutriban. Okay. Pero ang kanyang parang ginagamit. Okay, kita niyo yan guys na napapakinggan niyo si Rodante Marcoleta. Ang sinabi niya, kinocongratulate niya itong Nutriban. Okay? At ang pinag-uusapan natin guys, itong si Nutriban Republic. Ito, papakita ko sa inyo yung Facebook page nila. At halos 650,000 followers nila sa Facebook. Okay? Ito ang pinag-uusapan ni Marcoleta doon sa kanyang video. Now, pakinggan nyo kasi nagbigay siya ng initials. So, tuloy natin. Yan sabi niya, para malaman niya na kilala ko na talaga siya. So, kilala ko na siya. Diba? Antindi no? Nagbigay siya ng initials. Kinongratulate niya yung tao. Ang mapapaisip ka kay Marcoleta, paano niya nakuha yung initials na yun? Diba? At walang kapangyarihan dapat ang isang public officials o public officials na
makakuha ng ganitong impormasyon. Kasi kung initials ng tao, ng pangalan ng tao nung may-ari ng Nutriban Republic, guys, that means meron siyang connection sa gobyerno. At hindi dapat ito ginagawa ng isang sitting senator. Diba? So that means, kung makapangyarihan itong si Marcoleta at alam niya ang initials ng Nutriban Republic, kaya niyang gawin ito not only sa kay Nutriban at sa mga iba't ibang political vlogs or web Facebook pages at pati na rin ako sa mga katulad ko na ang gusto ko man lang maprotektahan yung aking private life at ang aking pamilya. Diba? So delikado to, guys. Kasi kung ganyan, paano natin to accountable itong si Marcoleta sa kung alam niya yung ganitong mga paraan para malaman niya kung sino yung nag-criticize sa kanya at bantaan niya malang ng papyaw. Kasi magko-congratulate ka na alam mo yung initials ng tao. Diba? At ito, papakita ko sa inyo, guys. Nung nalaman ng may-ari ng Nutriban Republic, sabi niya, I'll be stepping back from blogging for a bit. I'm an empath, and I observe the weight of political discourse in the Philippines' current climate, paired with relentless trolling, hate, the rest become necessary, not optional. So, ang daming mga tao nagpo-post, sumusuporta sa may-ari ng Nutriban. Kasi kitang-kita mo talaga na hindi talaga parang ewan ko kung paano nakuha ni Marcoleta. Kasi ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para malaman ng initials ng tao na to. Siyempre kung alam mo ang initials ng tao at definitely yung pangalan niya, alam mo yung address ng tao, di ba? Tapos sinabi niya pa na dati daw siya nagtatrabaho sa GCash. Imagine niyo, di ba? So, anong tawag natin dito, guys? Ang tawag diyan, ito, pakita ko sa inyo. Punta tayo sa another page. That's abuse of authority, grave abuse of discretion. Diba? Kasi kung ang isang pribadong individual dito sa Pilipinas, isang mamamayang Pilipino, at gustong i-criticize ang isang public officials na kagaya ni Marcoleta, okay, at ayaw ipakita yung kanilang private information, etc., etc., ang iisipan mo dito, guys, parang balat sibuyas itong si actually not parang balat sibuyas itong si Marcoleta. Kasi pikon siya Yung mga taong tumitira sa kanya kasi sa mga ginagawa niya, hindi siya interest ng ng Pilipinas. Interest yan ng pinaglalaban niyang bansang masakop sa ating bansa. At kung ganyan ang ginagawa niya, at let's just say mapatunayan na ito yung ginagawa niya para takutin ang isang individual, pwede siyang punta tayo dito sa baba. Pwede mag-file ng grave misconduct. Okay? Kasi that's violating the law. Imagine niyo alam niya yung impormasyon. Okay? I hope doon sa mga kay Nutriban Republic, sana po
mag-file siya ng kaso. 'Di ba? Kasi this is not, hindi to simpleng ano lang eh. Tina-target mo yung individual na ayaw mong mag-criticize sa'yo. 'Di ba? And that saying na congratulations, alam na kita. Kilala na kita. Hindi lang yan parang okay lang. Ano yan? Nakakapang tindig balahibo. Kasi they know. Paano nila nalaman? Ba? Talagang mapapatanong ka. At that's using your power. Diba? At hindi yan maganda sa diskurso dito sa Pilipinas. Alam niyo guys, kung natatandaan nyo, yung isang komedyante na, kasi alam natin na si Marcoleta ay isang Iglesia ni Cristo. At natatandaan ko na merong nag-criticize. Meron ang isang tawag dito, komedyante na nag-joke about Iglesia na Cristo. Naka-receive siya ng banta sa buhay. At I think binalay-wala lang. Pagka raang araw ay inambush siya ng hindi kilala. Pero alam niyo naman kung sino yung na joke, ginawang joke ng komedyante, definitely yun ang tinuturong, alam niyo na. Diba? At guys, tandaan nyo, ayon mismo kay Duterte, siya mismo nagsabi na yung taga Iglesia ni Cristo na police ang gumawa ng plano kung paano gagawin yung ginagawa nilang pagpapatay sa mga drug addicts. Hindi yan galing sa akin galing mismo yan kay Duterte. Okay? So that means kung meron ganitong si Marcoleta, kaya niya, di ba? Gawin ang lahat. Parang lang mapatahimik yung mga nagkritiko sa kanya. So this is suppressing freedom of speech. Okay? Balat sibuyas tong si Marcoleta. So dapat siguro kasuhan. Diba? Or imbestigahan ito kasi this is not good. This is unbelievably not good. Okay? So guys, ano sa tingin nyo? Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, o komento dito kay Marcoleta sa ginawa na, paki-comment po sa ating comment section. If you like this video, please hit that like and subscribe button. Salamat po, and I'll see you sa susunod na video.